Ligtas na ba ang mga mahal mo sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. Now, gusto ko po munang batiin si happy birthday sa iyo, Queenie. And hello po kay Diana Guerrero na nakasubaybay po dito sa ating channel. And of course, nakikiselebrate po tayo sa birthday ni Ma'am Gian Gambala. So, happy birthday po sa inyo. And happy birthday po kay Rosalie Pilar ng Louisiana. I hope makatikim po ako ng pansit. Nakikigalak po ako sa inyong birthday. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa gospel call. Ito po yung panawagan ng Diyos na yung mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Kanya, magsuko ng buhay sa Kanya. So the gospel call is God's gracious invitation to all people to repent and believe in Jesus Christ. It is also called the external call because it comes through human preaching, teaching, or sharing of the gospel. While not everyone responds with faith, the call itself is genuine and universal. God desires that none should perish, but all come to repentance. Yung nasa puso talaga ng Diyos, mga kapatid, ay yung mga tao ay hindi mapahamak, kundi sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Halimbawa po niyan sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi dito, instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ako naniniwala, mga kapatid, na hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos kapag yung mga tao ay kapag sa judgment day sila ay mapapahamak. I don't think God is happy to see people perishing. So sabi po rito, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Salip, ang Diyos ay nagdidiwang, nagse-celebrate kapag yung mga tao ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Now, sabi po rito sa Romans chapter 10, verse 14 to 17. Babasahin ko po sa English. Sabi po rito, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Sa Tagalog po, paano naman sila tatawag sa Kanya? So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Romans. Yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi naman sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Isipin po natin yung mga mahal natin sa buhay. Paano sila tatawag sa Diyos kung hindi naman sila sumasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung hindi naman ipinangaral sa kanila si Kristo? Paano naman sila makakapanginig kung walang mga ngaral sa kanila? At paanong makakapangaral ng sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita gaya ng isinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo Jesus. Sa mga tuwid, mga kapatid, kung ipapangaral natin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho, mapapakinggan nila yung mensahe at sa pamamagitan ng pakikinig pakikinig nila ng mensahe, magkakaroon sila ng pananampalataya. At pag nanampalataya sila, they will call on the name of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Lahat ng mga tumatawag sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, ay maliligtas. Now, ito po yung teachings natin ngayong araw. Number 1, it is our task to share the gospel. Mga kapatid, task po natin, kumbaga trabaho natin, responsibilidad po natin, ibahagi yung ebanghelyo
sa mga tao sa paligid natin. Huwag na po nating isipin pa na hayaan na lang yung ibang tao mag-share ng gospel dyan. Baka ngayon kapatid, ikaw talaga yung nakalaan para doon sa tao na yun, sa kaibigan mo na yan, sa kamag-anak mo o sa katrabaho mo. Baka kaya nasa isip mo yan ngayon, kasi inilagay ng Diyos sa isipan mo yung tao na yan, kailangan mong kausapin yan para bahagian ng salita ng Diyos. So it is our task to share the gospel. Tandaan natin mga kapatid, hindi po ito suggestion sa atin na mag-share ng gospel, hindi po ito recommendation ng Diyos. Ito po ay task, responsibilidad, commandment, utos na ibinigay po sa atin na dapat po nating sundin. Pangalawa po, it is God's task to convert the people. Yung Diyos naman, yung task niya ay i-convert yung puso. Yung tao hindi natin kayang baguhin pa, kahit sino sa atin, hindi natin kayang baguhin yung puso ng tao. Pero tandaan natin, trabaho ng Diyos yun. Responsibilidad ng Diyos yun. Ang responsibilidad natin ay sabihin, i-share yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Diyos na siyang kumikilos sa puso ng tao, siya yung may responsibilidad i-convert. Pag sinabing i-convert, hindi po i-convert sa relihiyon natin o mula sa isang relihiyon patungo sa isang relihiyon. Hindi po yun ang trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos ay i-convert yung tao patungo kay Kristo. Kaya po ako naniniwala sa conversion to Christ, not conversion to religion. So, dalawa po yan, no? Yung task natin, mag-share ng gospel. Yung task ng Diyos, i-convert yung tao. Huwag po nating pagbaligtarin, no? Huwag po nating isipin na tayo yung nagko-convert sa tao. Huwag po nating isipin na kailangan gawin ko tong Christian, kailangan gawin ko tong Baptist, kailangan gawin ko tong Presbyterian, kailangan gawin ko tong Pentecostal. Hindi po ganun ang task natin. Ang task natin, i-share yung gospel. Ang task ng Diyos, i-convert yung tao kay Kristo. Pangatlo po, it is love that shatters the heart of stone. Yung puso po ng tao minsan, or kadalasan, matigas. Minsan talaga, may mga kausap natin, magsasalita ka pa lang, wala na talikuran ka na, o kaya hindi ka napapakinggan. Yung iba, ang tigas talaga ng puso, pagdating kay Kristo, ayaw na ayaw niyang maririnig. Minsan kasi dinadaan natin sa content ng sinasabi natin. Minsan dinadaan natin sa logic, minsan dinadaan natin sa, sabi ng Bible, bawal kang maging, bawal kang maging bakla, tomboy, lesbian, bawal kang maging LGBTQ, sabi ng Bible yan. Minsan ginaganon agad natin Ang kailangan po natin ipangaral sa tao, si Kristo. Lahat ng mga kailangan nating talikuran, pwedeng kayamanan yan, maling relasyon, kahit ano pa yan, susunod na lang yun kapag naipangaral si Kristo. Kaya priority po natin, ipangaral si Kristo. Huwag isa-isahin yung, sugarol ka, manginginom ka, puno ka ng bisyo, ang hilig mong manigarilyo, puro ka tattoo sa katawan. Minsan nandun tayo sa ganung level, mga kapatid, mali po yun. Kailangan mo i-share yung gospel. At kung ano man yung mga kailangan niyang talikuran, susunod na lang yon. So, it is love. Ang focus po natin, yung love of God, maibahagi natin sa tao. Pangalawa, yung love natin dun sa tao, maiparamdam natin. Sometimes, hindi kailangan ng taong marinig yung gospel Kasi maraming pagkakataon, yung tao alam na yung gospel. Pero marami pong pagkakataon, mga kapatid, ang kailangan ng tao, maramdaman yung gospel. Maiparamdam natin. Ang gospel po ay pag-ibig ng Diyos. Kailangan maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. At kung ibababad natin sila sa ating pag-ibig, yung pusong bato, lalambot din yan, mababasag din yan. Kung yung mga anak natin, kaibigan natin, talagang antigas ng puso, mahalin mo sila. Iparamdam mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Yung bato na yon, lalambot yon, magiging heart of flesh. At sila rin ay may in love kay Kristo. One day, makakasama mo na sila na sumasamba at nagpupuri sa Panginoong Jesucristo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, learn the gospel message. Paano mo nga naman i-share yung ebanghelyo kung hindi mo alam? You cannot give what you do not have. Kailangan nasa sayo muna yun. Alam mo muna kung ano yung gospel. Kasi pag nasa sayo na yun, alam mo kung ano yung ibibigay mo.
Learn the gospel message. Now, dito po sa 1 Corinthians chapter 15, dito po tinatalakay ni Apostol Pablo yung summary ng gospel. Yung gospel po kasi, sabi rito, by this gospel you are saved. Ibig sabihin, yung gospel na nakapagligtas, may mga elements po yun. Yung isang element nun, Christ died for our sins. Yung pangalawa po, Jesus resurrected from the dead. So, kapag nagsishare ka ng gospel, hindi pwedeng mawala yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Now, para po sa malalim na talakayan patungkol po rito, meron po akong in-depth Bible study, What is the Gospel? Pwede nyo pong panoorin yan, part 1, at meron po yung part 2. Hindi ko lang alam kung meron pang kasunod, no? Panoorin nyo na lang po, malalim po na talakay niyan patungkol sa gospel. Ano ba talaga yung gospel? At meron pa rin po, marami pa po akong videos patungkol dyan sa topic na yan. So that's number 1, learn the gospel. Number 2, share the gospel with persistent love. Ibahagi po natin yung ebanghelyo ng merong pag-ibig. Hindi yung knowledge lang. We don't just communicate knowledge. We don't just inform the mind. We also let the people feel the gospel. Maramdaman, maranasan yung ebanghelyo. So when you share the gospel, meron pong kasamang persistent love. Ibig sabihin yung pagmamahal na hindi sumusuko. Yung anak mo na basagolero, walang takot sa Diyos, imbes na sabihan mo ng sabihan ng patungkol sa Bible, mas piliin mong mahalin ng mahalin ng mahalin. Kasi sometimes people don't need to hear the gospel. Kasi marami sa kanila alam na yung gospel eh. Ang kailangan nila maranasan, maging buhay yung gospel, ma-feel, maramdaman nila. So, share the gospel with persistent love. And pangatlo po, and I think sa pag-share ng ebanghelyo, ito yung pinaka-importante. Pray persistently for your loved ones. So, isang hamon po sa atin mga kapatid ngayong araw, ilista po natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho, na ilalagay ng Diyos sa iyong puso't isipan. Ilista po natin yung mga tao na yon. Simulan na nating ipag-pray sila even before we share the gospel to them. Ibabad na natin sila sa panalangin bago pa natin sila kausapin patungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And one more thing mga kapatid, yung iba naman sa atin, kilala na kung sino yung mga taong kailangan makarinig ng ebanghelyo, pero kinakahiya naman, nahihiya naman. Or ayaw nilang ma-identify na Christian sila at followers sila ni Jesus. So ito po ay isang paalala po sa bawat isa sa atin from Romans chapter 1 verse 16. Sabi po ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo." Mga kapatid, naligtas tayo dahil sa ebanghelyo. Naligtas tayo dahil kay Kristo. Huwag po nating itago yung pagkakristyano natin. Huwag po nating ikahiya ang Panginoong Jesucristo. Huwag po nating ikahiya ang ebanghelyo. Hayaan nating ma-identify tayo as Christians. Makilala tayo ng mga tao sa paligid natin na mga Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Let's be vocal as Christians. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So para po sa ating discussion, why is it important to share the gospel faithfully while leaving the results to God? Bakit importante na ibahagi natin yung ebanghelyo faithfully, ng may buong katapatan, na may buong kasipagan, at hayaan natin yung resulta sa Diyos? So sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. Now samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Father, thank you for calling me out of darkness into your marvelous light. Your gospel is a message of hope, love, and transformation. Help me to never take it for granted. Give me boldness to share your truth with those around me. At home, in the workplace,
or in everyday life. Use my life as a loudspeaker of your grace. Open the hearts of my loved ones to respond in faith. May I never be ashamed of the gospel, for it is your power for salvation to all who believe. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Che Amlon na partner po natin sa devotion natin na ito. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.